would want to reiterate the cordial relations between this committee and the judiciary as well as the executive branch, which has to be maintained for all intents and purposes. I'd like to thank Senator De La Rosa likewise for his seconding the motion. So with that, Madam Chair, I leave it to the body to write the appropriate communications to the presiding judge of branch 109, 106 or 109 of Capas Regional Trial Court, as well as the Office of the Ombudsman to clarify all of these things. Maraming salamat po, Madam Chair. And I yield the floor. Maraming salamat din po, Majority Leader. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Just as a last point on this discussion, questioning the jurisdiction of the court is valid, but this Senate investigation, there may be a more proper venue. And the committee will write the good court and the Office of the Ombudsman. Salamat po. Now, we still have half an hour and 4 more colleagues to pose their questions. Next will be Sen. Doroy. You have the floor, sir. Madam Chair, I want to yield my... Madam Chair, just a question to the Chairman, Madam Chairman. Magkakaroon pa ba tayo ng executive session? O wala na? Meron pa ba tayong gustong malaman galing sa kanya na i-share niya during executive session? O? Tama naman kayo, Sen. Doroy, may gusto pa tayong malaman. Pero kanina there were serious concerns and objections dun sa motion po natin na mag-executive session. No, that's just a clarification, Madam Salamat Chair. Thank you, kaayo. Madam Chair. Salamat kaayo. I yield to Senator Bongo. Madam Chair. Salamat. Actually, next in line po is Sen. JV, and then Sen. Sherwin, and then Sen. Bongo. Salamat kaayo. Thank you, Madam Chair. Anyway, take advantage na rin po ako nandito si Alice, no? Kasi po, base sa iyong mga salaysay, nakikinig ako sa mga hearings mula noon, ang iyong salaysay talagang lumaki ka sa Tarlac, tama ba? Lumaki sa farm, di ba? Yan ang iyong, tama ba? Yung istorya mo, pwede mong paki-confirm lang. Yes po, Sen. Kasi kung talagang lumaki ka, Madam Chair, kung lumaki ka talaga sa probinsya, bawa sa Tarlac, ang tawagan, ang ano doon, lumaki ka sa bukid. No, bihirang gumagamit ng farm doon. 'Di ba? Parang 'yun ang ano pag nagtanong ka ng taga-probinsya, madalas doon po ako sa bukid. So bakit po ganoon? At saka ang sabi rin kanina ay meron ka ring may ebidensya rin na nag-aral kayo dito sa Grace Christian. Ma-confirm niyo ba 'yon? Bago sumagot si Miss Alice, the Chair would like to recognize the presence of Sen. Robin Sukran. Please proceed. Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Hindi kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no? Doon sa iyong pagtakas, no? Na iyong narration. At yung binigay nyo kanina pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na nag-ayos ng iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman nagalit, sumama loob nyo sa kanya. So,
Ibig sabihin, kung kaya siya maloob, kung medyo nag-aal kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon? Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya, muli tinatanong ko, na hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Sa PNP, any representative sa PNP? Yes, General General Takaka. Good afternoon, sir. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas. But we will check on that, sir. That's very important, this investigation, kasi nga ang worry namin, Madam Chair, yung pagpasok ng mga Chinese na CCP funded, just like Miss Go, na nakapasok sa ating pong politika. In this case, mayor na, baka mamaya may governor at lahat. And matagal na ho ito. I should submit already to this committee, no? Baki yung anything that has come, anything significant with this investigation? Yes, Honor. I will check the updates of that investigation, Your Honor. Doon naman po sa kanyang claim na meron pong death threats, no? Were you able to substantiate these claims, no? Sabi po niya kay SILG at kay PCPNP na may death threats. Meron na bang any initial reports that would substantiate yung itong claim na meron pong death threat si Miss Go? Your Honor, wala pa po kaming nakukuha sa kanya na formal na report with regards to where alleged death threat, Your Honor. Wala pa ho siyang report? Wala pa po siyang report na formally na binigay po sa Philippine National Police, Your Honor. Yung po, siguro can ask DOJ also, based on the news report, sabi ni Assistant Secretary Mico Clavano, that the DOJ is doing its best to complete the investigation. Siguro si Yusek Nicolas T. Any preliminary already result of the investigation? Kasi po yung storya po nila Sheila at Alice Go, yung pong they went to Sabah or Malaysia by boat, ay narinig ko rin na si DOJ Secretary does not agree with it. So, would you confirm this na hindi po sila, na iba po ang theory ng DOJ dito, the NBI? We confirm, Madam Chair, that the Secretary of Justice doesn't believe the story that the Guo siblings went through the very dangerous and inconvenient route of a lot of boats in waters that are very dangerous. Pero kami naman, bukas kami sa lahat ng posibilidad. Tuloy pa rin ang pagsisiyasat kung paano nakalabas ng totoo ang mga Guo siblings at ilalabas namin yan sa tamang panahon. So, ongoing pa ho yung investigation. And ang natin dito, what we really are interested in, Madam Chair, is siguro those who aided Ms. Go, especially those in the government agencies. So, ang DOJ medyo skeptical doon sa boat story. Ang PAOK naman, na siguro dito na si Jose Gilbert Cruz, ano po ang initial investigation nyo?
either southern backdoor o yung meron ba kayong ano na possible na ito by private plane or through yung do you confirm yung story din? Do you ano any sige si Yusek Gilbert na lang. Yusek Cruz. Yes, Madam Chair. We have some information, but sir, we need some confirmation pa rin, sir. So we will just coordinate with the DOJ, sir, for the confirmation. Okay. Yun doon sa Madam Chair, siguro last na po itong ano no, siguro sa DOJ. I came across a news article this morning regarding the possibility of Alice Go as state witness. It is possible if it leads to Pogo Mastermind, no? And I do believe, Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn, no, of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification Yusek Nico, no? Nicholas T, for her to become a state witness if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon, kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Yusek Nicholas Cabaran. Alice, no? Alam kong sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki may tutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang sinasabi dito ka pinanganak, ay malaki may tutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-set up nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito. Ms. Alice. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tanong niya ng reason nag-issue ng EO para po assigning an acting mayor. No, so I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor, Madam Chair. Thank you. Thank you, Sen JV. So, nireceive ko po yung Executive Order number 045, Series of 2024, an order designating Vice Mayor John Christopher A. Arcinue as acting municipal mayor of the municipality of Sual, Pangasinan from September 9, 2024 to September 13, 2024. So, 4 na araw lamang. Harinawa, within those 4 days, makadalo na finally si Mayor Kalugay sa ating pagdinig. So, salamat, Sen JV. Now, you have the floor, Sen Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ercito ended. At dedirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng 2 tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magdededuct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, saan ka kumukuha ng income? Anong
source ng Sen, income sa mo business po. sa business? Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is, Ano yung ma-declare natin? ano yung kumpanya na yon? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa'yo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Anong, Sa akin na po yung business po. what do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang More or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala more or less. naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, Kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Di ba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. May ano ba? 50,000, 100,000? More or less lang. Hindi ko po sure sa Pero kumukuha amount po. ka doon. Opo. Okay. Nung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yon? Sa akin na po. Sa'yo na yon. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo Opo. rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. No? Pakita lang namin. Yan. So, in medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No? Dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin Hindi. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo na tuklasan based on our research
dalawang beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ farm, pero yung QJJ farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against Yung self-incrimination pending case po. mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack And Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you Yeah, go ahead, continue, go ahead, ma'am. para sa kaalaman lang lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige, Sherwin. thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Guo, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofulan ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate. Tama? At based rin dun sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no? Lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa at that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Veska is nung naging mayor ka na correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po. No? Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero... Pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But Opo. from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon no? Isa po. That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga, tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that.
Sino nag-supply ng labor, sino nag-supply ng heavy equipment, sino yung mga yon? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko din naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Opo. Di ba? May nag-construct niyan. Opo. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya ipag-usapan natin ulit yan. Sino ang nag-finance nitong pakibalik nga yung ano. Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance, sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam. Pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, Sino yung Chinese na yon? isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po. Give us yung complete name. Ipaprovide ko po. Huang ano? Ipaprovide ko po. Yan ba sa incorporation papers? Si Wang Opo, Zhiyang? isa po siya doon sa incorporation papers po. Si Wang Zhiyang? I think so, opo. I think so o hindi? Yun lang naman. Opo, siya po yung kausap. Siya po yung incorporator, opo. At siya rin ang nag-finance nito. Hindi ko po alam kung sino pa po nag-finance, basta siya lang po yung alam po namin. Pero siya ang kausap mo dito para ipatayo itong Pogo Hub sa Bamban. Initially, hindi naman po Pogo Hub ang usapan. Ang initial po, housing po. Kaya yung lupa ko po ang gagamitin. After po nag-iisip po sila ng ibang types of business na po, umalis na po ako. Paano ka, sige, babalik ako dyan ha. But sinabi mo kasi kanina na si Wang Zhiyang ang nag-finance nito. Sen, hindi ko po sinabi siya po nag-finance. Ang sinabi ko po, siya po yung kausap po namin. Sino nga nag-finance? But yun ang gulay, kailangan namin malaman kung sino ang mga taong nasa likod nito eh. 'Di ba? Hindi ka nagbibigay ng sagot sa amin eh. No? Hindi naman parang may pera babagsak lang sa langit at magtatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Meron nagbigay ng pera nito. Sino yung nagbigay ng pera? Sen, very cooperating po talaga ako. At na-mention ko rin po sa inyo kanina, kukunin ko po yung details po doon sa mga contractor. Then Yung contractor iba. Yung contractor yung binayaran mo. Wala pa akong binayaran na contractor po, Sen. Yung contractor iba yun. Mamaya papakita ko yan ha. Opo. Yung binagsakan ng pera, yung pinanggalingan ng pera, saan galing yun? Hindi ko po alam, Sen. Hindi mo talaga alam. Hindi ko po talaga alam. Okay, sige. May papakita kami. Ito. Kasi based sa mga news reports, may mga nabasa akong news reports, may mga nabasa akong based on our research at news reports sa mga sinasubmit dito sa amin na from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon. And this is based on sa mga news reports na kita namin. Kung makikita natin, noong mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Sinabi mo, kumukuha ka ng income sa QJJ Farms.
Nakita namin walang incoming QJJ Farms. Tinatanong ko sa'yo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJJ Farms ng 1.9 billion pesos sa'yo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan galing itong perang ito? Since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung po. mga final sa'yo? Ang final po sa akin, AMLOC, final po sa akin sa BIR, I think 7 cases. Yeah, pero wala and- naman to connection and sa more. mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito, iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So, ang tanong ko sa'yo, saan galing itong perang to? Since may AMLOC na po na file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin, na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na. Malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambam Pogo Hub. Pag titignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to eksakto kung kailan pinatayo yung Bambam Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Sen, I think regarding po dyan, But who's the president ng QJJ Farm? Sino ang president? ako po yung president. Kayo ang president Opo. ng QJJ Farm, di ba? Opo. Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin, may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin na case, I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po, dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, check niyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po.